Hello, sa pangalan po ng Panginoon Panginoong si Kristo, isang mapagpalang gabi sa bawat isa. Dito po tayo sa sampung buwan ng pagpapasalamat na ginagawa natin ng Sabado ng buwan. Ito, bigyan natin yung buhay yung aralin. Dito po sa una, ito po ay sinulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Tesalonika na panghihikayat upang magkaroon ng katatagan ang bawat isa. Sabi po dito, "Katapat ipinamamanig namin sa inyo mga kapatid na inyong kilalanin ang nagpapagal sa inyo at namumuno sa inyo sa Panginoon at nagpapaalala sa inyo." Ito po ay sinabi niya na hinihikayat tayo na magkaroon po ng respeto sa mga tinatawag ng Biblia. Sabi dito, namumuno sa inyo sa Panginoon. Kasi po, bawat paglilingkuran o samahan man o pagkakapatiran, meron po siyang naglilig. Na kumbaga, may mga tao, may tagapagpasunod at mayroong sumusunod. Yung nanguna o naglilig, dapat po mayroong respeto yung mga taong sumusunod sapagkat inilagay po siya ng Diyos sa kalagayan yan dahil meron ding pamantayan upang ilagay siya dyan. At kinakailangan ang respeto, lalong-lalo na yung mga nasa mababang kalagayan. Sabi dito, inyong lubos na pagmamahalin sila sa pag-ibig. Dahil sa kanilang gawa, magkaroon kayo ng kapayapaan. Ito po ang pinakahanap ng lahat, ang magkaroon tayo ng kapanatagan ng ating mga kaluluwa. Kapayapaan na hinihingi ng lahat. Kumbaga, walang anumang kaguluhan o pagkakaali, kampihan man o pagkakabahagi, kundi sama-sama sa isang layunin na walang iba, patatagin ang samahan at magkaroon tayo ng isang layunin o isang isipan na walang iba. Sama-sama tayo alang-alang sa pangalan ng dakilang Panginoon. At sa pasabi dito, at aming ipinamig sa inyo, kapatid, na inyong paalalahanan ang mga manggugulo, palakasin ang may hiniloob, alalayan ang may hina at maging mapagpahiloob sa lahat. Kumbaga, minsan may dumarating sa punto na may mga pinanggagalingan na hindi pagkakasundo o mga nanggugulo. Meron karapatan tayo, ang bawat sa atin, lalong-lalo na kung tayo may isip ng mga biya para hikayatin ang gulo na paalalahanan, mabuksan ang kaisipan upang sa ganun huwag na magpatuloy sa kanyang ginagawa. Kundi sawayin na, sawatay na. Sapagkat karapatan po natin ang manguna, lalong-lalo na kung tayo yung pinili ng Diyos na pumasok sa ating isip upang gawin ang isang bagay na nakalulunod sa Diyos. Kasi po, hindi po magiging mabunga ang isang grupo kung mayroong mga awayan o kaguluhan o di pagkakasundo. Kaya, kung mayroong nagugulong at mayroong lakas na nagtulak sa atin para paalalahanan sila, meron po tayong karapatan sapagkat kaya po tayo nilagay kayo pagkamat nasa malabang kalagayan. Dahil po,
meron tayong gagawin para sa samahan. Kasi po, kumplito po yung composition niya. Lamang, iba-iba ang antas, iba-iba ang kalagayan. Kaya kung merong dumarating man ng mga nanggugulo, kinakailangan natin gawin kung ano ang nararapat. At siyempre, kung merong malakas ang luto, meron ding mahihina. Ito naman yung mga nangangailangan ng habag at tulong na dapat nating suportahan. Dapat nating ituro, gabayan sila, subaybayan, pangunahan upang sa ganun. Ano man ang hindi naabot ng kanilang mga pag-iisip, lalo-lalo na yung mga baguhan. Tayo yung mga nauna na kahit hindi natin sabihin na malakas na tayo, pero alam natin na may maitutulong tayo sa ating kapwa. Para po yan isang gabay na nagtutulak din sa atin para kung may nadadapa sa atin, kung bumabagsak, kung sinusubok, kung dumaranas ng sari-sari ng problema, kung halimbawa, pinanghihinaan ng loob at hindi na nakakalago ng tipo, tayo yung malalakas ang kakalinga sa kanila upang, kumbaga, i-recharge natin sila para mas lalo silang lumakas na katulad natin. Ano ang sabi dito? Tingnan nga ninyo na huwag kumanti ang sino man ang masama sa masama, kundi sundin ninyong lagi ang mabuti, ang isa-isa at sa lahat. Dito po, tinutulong din naman ni Apostol Pablo na siyempre po, hindi po may iwasan na may gumagawa ng masama. Sa bukas ang kaisipan, kapag nakikita natin masama na ang ginagawa, at tayo naman ay malawak ang ating pag-iisip, dahil nakikita na nga natin masama, huwag natin ganyanin. Huwag natin silang gayahin. Kundi, idalangin natin sila na mag-iwanag ang kanilang pag-iisip para maunawaan nila na ang kanila palang ginagawa ay hindi na nakalulog sa Panginoon. Ganun po dapat. Yun po yung mabuti. Sabi, ang isay sa iba. Ibig sabihin, tayong lahat ay mga titinginan sa isa't isa. Dahil hindi natin alam na baka kasama na pala tayo doon sa ginagamit upang manggulo, upang gumawa ng masama sa ating kapwa. Kaya po, binibigyan tayo ng maliwanag na pag-iisip. Tinuturuan tayo dito ni Apostol Pablo na maging mapagmatyak sa mga nangyayari unang-una sa sarili natin bago sa iba. Kasi po, halimbawa, ang alam lang natin, tingnan yung ginagawa ng iba, may problema tayo. Kasi sabi nga, ang ating dakilang Panginoon, bago mo tingnan ang buhay ng iyong kapwa, tingnan mo muna yung datahilan na natatakip sa iyong mata. Unang-una, palagi natin titignan ang sarili natin bago tayo kikilos. Kasi sa kasisita natin na gumagawa sila ng masama, mas malaki pa yung kasamaan na ginagawa natin. Ganun po tayo pinag-iingat ni Apostol Pablo. Mangangalak kayong lagi, magsipanalangin kayong walang patid. Dapat po, na-experience natin yung kagalakan. Hindi yung aburido na palagi na may problema, may kunting gusot lang, parang ilalagay natin na malala na, ano. Dapat, palagi natin iisipin yung kagalakan. Ano kaya ang magandang solusyon? Ano kaya magandang ideya para i-reunite, para pagkakasunduin ang lahat? Dapat po ganun ang purpose. Kung halimbawa, hindi na kaya, gamitin natin yung panalangin na walang pakita. Marami, pakikinggan tayo ng Diyos at ipapaunawa sa atin yung mga pamamaraan upang masog natin ang mga nangyayari problema. Sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Kung halimbawa man po,
dumanas tayo ng kapithatian man o kaya magagandang bagay sa ating buhay, palagi natin ipagpasalamat. Kasi po, sa bawat pangyayari, meron pong araw na kaakibat na nakakabit po doon. Doon po tayo natututo. Kumbaga, hindi natin pwedeng iwasan ng isang bagay na pagdaraanan natin. Kung meron talagang halimbawa, mga problema o di pagkakasundo, normal lang po yun. Kasi, kumbaga, ang labanan dito sa ibabaw ng sanlibutan, kinakailangan natin danasin ang mga bagay-bagay na alam natin may aral doon sa bawat dinaranas natin mga problema. Kahit yan man ay mabuti o masama, malaki po may aral po. Sabi dito, huwag ninyong patayin ang ningas ng Espiritu. Bawat isa sa atin tumanggap ng Espiritu Santo. Ito yung gabay na parang pinakatanda sa bawat isa sa atin ng pagkakakilanlan na tayo ay na kay Kristo. Ito po yung Espiritu Santo itinatag sa atin para kilalanin tayo na pag-aari niya. Ngayon, halimbawa, nakikita natin na inactive na si Brad, o kaya hindi na siya pumupunta ng templo. Bakit tayo kasama na rin? Sa kakapansin natin sa iba, tayo pala, inactive na rin natin. Yan, sinusundan natin yung inactive. Kaya, sabi niya, huwag natin patayin yung ningas. Habang umilingas pa yan, papakalagin natin lalo, dapat mas lalo natin tayong productive at tayo ang pinagagalingan ng ningas na yan. Hindi yung nakikiningas lang tayo sa iba. Sabi dito, huwag ninyong hamakin ang mga panghuhula. Kung halimbawa, mayroong mga prophecy na ibinibigay sa atin, lalo-lalo na yung mga kapalwatigan, huwag natin hamakin. Irespeto natin. Dahil tanuban ng Diyos. Subukin ninyo ang lahat ng mga bagay, ingatan ninyo ang mabuti. Ito po yung nakukuha natin sa pabalik-balik natin sa templo. Siyempre, hindi lahat ng nangangaraw dito sa unahan, mabubuti yung sinasabi. Meron din doon na kinakailangan natin pipiliin yung mga mabubuting bagay. Kasi po, kumbaga, sa pagkain, kapag pinihain sa atin ang isang pagkain, hindi lahat pwede mong lunukin. Meron doon itatabi mo na bata, tinik pala yun, o kaya buto, kinakailangan pipiliin mo yung mga bagay na pwede mong nguyain, na hindi masasaktan ng ngipin, o kaya matitinik man ang lalamunan. Kumbaga, pag hindi pwedeng gunukin, hindi natin ipasok sa bibig. Sa daanan pa lang, iwaksik na natin. Para, minsan, hindi na tayo masaktan. Ito po yung sinasabing pag-iingat ng mabuti. Layuan ninyo ang bawat anyo ng masama. Ito po, kinakailangan natin palawakin ang ating pag-iisip kung paano natin makikilala ang tinatawag na masama. Ang mga bagay na hindi sumasang-ayon sa kabutihan, ito po ay masama. Lalo-lalo na kung ang nagiging bunga nito ay sumasamulat sa mga aral na ipinapahayag sa mga banal na kasulatan. Tayo po mismo ang nakaunawa ito. Kaya, kung halimbawa may kabaybayan ng Espiritu Santo, madali pong kilalanin yung masama. Kaya, pwede natin iwasan at pwede natin layuan. Ngayon, ito po ang pinakamaganda. At pagkapanayin kayong lubos ng Diyos din ang kapayapaan at ang inyong Espiritu at kanilang katawan ay ingatan buo. Ibig ko pala sabihin, hindi lang yung Espiritu na kasama ng Espiritu gumagabay sa atin, pati pala kaluluwa natin. Ito yung tinatawag natin kamalayan. Ito yung parang kung titignan natin, ito yung tinuturuan natin. Na walang iba dati noon, wala tayong muwang, walang malay, pero habang babalik-balik tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos,
natututo po tayo. Ito po yung tinatawag na kamalayan. Siyempre, pati yung katawan, iingatan po natin yan ng buo. Hanggang, sabi nito na walang kapintasan sa pagparito ng Panginoon. Kaya kung halimbawa, okay nga, palagi tayong active sa pagdako sa templo, sa pagsamba, pero dapat palaging buo ang tatlo na yan. Kasi minsan, di ba, nandito nga yung katawan, yung kaluluwa mo nandito rin, yung espiritu minsan, yung mga alalahanin sa buhay, lalong-lalo na yung iniwan natin tahanan, walang tao, parang wasak yung ating pag-iisip. Andito yung katawan nga, yung atensyon nasa malayo. Dapat po, sama-sama yun lahat. Kumbaga, yung iniwan natin, ipagkatiwala na lang natin yan sa Diyos. Na kumbaga, iniwan natin yung maayos, pabalikan natin yung maayos. Yun, kasama po yun sa pagsampalataya. Kasi po, hindi naman tayo papabayaan ng Diyos. Ilalakit para rin natin yung pananampalataya sa mga nangyayari sa ating mga buhay. Sabi pa dito sa paguli, tapat yaw sa inyo tumatawag, nagagawa rin naman nito. Kaya, kung tayo po ay kasama sa tinawag ng Diyos para maglingkod, para sumunod sa kanyang kalooban, para gawin ang kanyang mga kautosan, mapalad tayo. Dapat po siya, tayo naman ay dapat maging tapat sa kanya. Ngayon po, dito sa ikalawa, napakaganda po ito. Ito pa ay mahabang sitas na ipinahayag din ni Apostol Pablo kung ano ang dapat nating pag-ingatan. Sabi po dito, ano nga ang ating sasabihin, ang kautusan bagay kasalanan, huwag nawang mangyari. Ngayon po, ano po ba ang kautusan? Ang kautusan ay gabay upang sa ganon, ang tao ay mayroong pinagbabatayan sa pang-araw-araw na pamumuhay. Pero po, kung walang kautusan, wala rin pong kasalanan. Kasi po, ang kasalanan ay paglaban sa kautusan. Hindi ba gano'n ng tao, si Adam, binigyan ng kautusan. Yung paningili ng isang bagay na isa lang yun. Pero dahil nga, kumbaga, kinakailangan ng pero ang ginawa ng taga-subok, hindi dahil doon kay Adam ang pagsubok, kundi ilinaan sa sa kasama ni Adam na may mahina ang kalooban. Ito yung si Eva. Ngayon, dahil nga yung pagiging marupok ni Eva, nadaya siya at pati si Adam. Kumbaga, yung utos ng Diyos ay nalabag nila. Kaya nagkaroon sila ng kasalanan. Parehas din sa atin. Kung ano po yung napapakinggan nating aral ng mga salita ng Diyos, tapos nakatanim na sa ating puso, minsan po kapag yun ay nalalabag natin, parang nararamdaman natin sa ating tuwid na mayroon tayong kasalanan. Kasi po, nalabag natin niya eh. Na-transgress natin yung kautusan. Ngayon, sabi nga, ang kautusan baga ay kasalanan? Hindi po. Maliban lang kung mayroon ng paglabag, magiging kasalanan na po siya. Dapat hindi ko sana nakita ang kasalanan, kundi sa pamamagitan ng kautusan. Totoo. Kung walang kautusan, wala kang lalabagin. At dahil nga, mayroong kautusan, may pag-iingat dapat tayo sa pagsunod. Pero, dahil nga tayo ay nasa kalagayang tao, mahina at marupok, minsan po, ang pagsunod po, kahit gaano tayo nag-iingat, hindi po talaga natin maiiwasan magkasala. Kasi po, yung tao po kasi, may nasa mababang kalagayan siya. Mahina po siya at marupok at pwede po siya madala
dahil meron po siyang katawang laman na nahihilangan ang tita ko. Kaya tayo po ay nagkakasala. Ngayon, isang halimbawa dito, hindi natin malalaman na ang pagiging sakim pala ay kasalanan hanggat hindi natin narinig na bawal pala ang manakim. Pero nung hindi pa natin alam ang kautusan na bawal pala yun, kahit manakim tayo, wala tayong lalabagin dahil wala tayong alam. Kumbaga, ignorante tayo. Hindi natin napakinggan, hindi natin nabasa, o nasabit man lang sa atin na iyon pala ay bawal. Ang tawag nga ng kautusan sa katutubo, kung ano yung original na nalalaman mo na base lamang sa experience ng mga magulang na ipinasa sa atin, yun lang yung malalabag natin. Pero, kung alam natin na narinig na mismo natin na bawal pala, tapos na-transgress natin o nalabag, ito na po yung ibinibilang na kasalanan. Sabi dito, at ng isang panahon ay nabubuhay na walang kautusan. Katapwat ng dumating ang utos ay muling nabuhay ang kasalanan at ako'y namatay. Kaya nga po, kung titingnan natin, kapag itinaas natin yung sa Roma 6, dahil sa kautusan, kapag may paglabag, umahantong sa kasalanan. At kapag ang kasalanan ay lumalaki na, namumunga ito ng kamatayan. Ngayon, ang kamayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya, kapag sinabi natin na tayo ay matuwid, tayo'y walang kasalanan, dinadaya po natin ang ating sarili. Pwede natin yan sabihin kung halimbawa na ang ating buhay ay hindi dumanas ng kamatayan. Pero kung titingnan po natin, halos 2 tao lang ang hindi dumanas ng kamatayan. Si Enoch at si Elias na inagaw ng Diyos. Kumbaga, sa bagay pong ito, itinuturo sa atin na dahil sa kautusan, nagbunga po ito ng kasalanan at ang kasalanan ay nagbubunga po ito ng kapag lumaki na ng kamatayan. Ibig sabihin, sintensyado na yung tao, lahat tayo na makasalanan ay daranas talaga ng kamatayan. Ito po kasi yung punishment na nagpapatunay na lahat tayo ay makasalanan dahil lahat po tayo ay daranas ng kamatayan. Ngayon, sabi dito, at ang utos na sa bubuhay ay nasumpungan kung ito'y sa ikamamatay. Totoo po. Dahil nga po, marupok tayo. Pwedeng mapahamak tayo nitong pita ng laman. Ito po kasi yung nagdadala sa atin ng makakasala, yung pita. Kaya akala natin yung pagsunod ng kautusan, sapat na. Pero dahil nga, nakakalaban tayo, kahit sabihin pa natin, merong 10 kautusan, hindi lang natin nasunod yung isa doon, damay na po lahat yun. Kaya, tayo po ay hahantong sa kamatayan. Sabi dito, sapagkat ang kasalanan ng nakasumpong ng pagkakataon ay dinaya ako sa pamamagitan ng utos at sa pamamagitan nito ay pinatay ako. Totoo po, dahil po sa kamalayan natin at sa kaalaman natin, dahil sa paglabag, ito po ang pumatay sa atin. Ang kamatayan, tinatawag ito, paghiwalay. Kaya sabi niya, ang unang kamatayan, ito yung pagkahiwalay ng ating kaluluwa sa ating katawang laman. Ngayon, kung mangyari na sa atin na lahat tayo ay mamamatay, ang importante po, mayroon tayong pag-asa. Na, nung makilala natin si Kristo, sumampalataya tayo sa Kanya, sinunod natin ang Kanyang mga aral, umaasa tayo na sa Kanyang pagbabalik, meron tayong tatamuhin gantimpala para sa Kanya. Sabi niya, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti. Kaya sa gumagawa ng masama, ang ibibigay sa atin, paghihiganti. At sa gumagawa ng mabuti,
nasa kanya ang ganti na may kasamang pagpapala. Kaya po, tayo po ang gagawa ng pinakakwento ng ating buhay upang sa ganon masunod natin ang kalooban ng Diyos. Sabi dito, kaya nga ang kautusan ay banal at ang utos ay banal at matuwid at mabuti. Totoo po. Matuwid yung kautusan. Banal siya. Pero ang tao nga, dahil may paglabag, nagkakaroon ng pagkakasala. Kaya hindi po sila magpanagpo. Kasi po, dahil nga itong pita mo naman. Kahit anong pilit natin na pagpapakamanal, pagtutungit sa ating sarili, nahihikaya talaga tayo nitong pita ng naman. Kaya, kahit sabihin natin ang kautusan ay banal, tayo po ay makasalanan, hindi po natin mapiperfect ang pagsunod sa mga kautusan. Ang mabuti nga baga ay naging kamatayan sa akin, huwag naman mangyari. Kundi ang kasalanan upang may pakilalang kasalanan. Sa pamamagitan ng mabuti ay gumawa sa akin ng kamatayan. Nasa pamamagitan ng utos ang kasalanan ay maging lalong sala. Totoo po, mas lalo pang lumalala dahil nga po sa pagiging isang marupok. Sapagkat nalalaman natin na ang kautusan sa Espiritu. Totoo po. Dahil ang pinagalingan nito, Diyos. Ang Diyos Espiritu. Tayo po nasa laman. Kung yun yung unang mga nilikha ng Diyos, ang naging kalaban ng Diyos, Satanas, bagamat Espiritu na ang kanyang kalagayan, pero nagkasala pa rin. Dahil po sa kataasan na parang ipinipantay niya ang kanyang sarili sa Diyos. Ito po yung nag-udyok para yung sarili na yung sobrang paghahanap na ipantay ang sarili sa Diyos, nagkakasala na pala si Satanas. Kaya, kumbaga, ang naging kalagayan, naging kaaway sa ngayon ng Diyos. Sapagkat yung utos na dapat sana susunod sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, pero meron na kung ginawang pagsuway. Kaya sa langit pa lang, meron ng paglaban. Dito sa tao, yung unang tao naman ang nagkaroon ng paglaban. Ngayon, ang kautusan sa Espiritu, pero tayo po nasa laman. Kaya ngayon, merong problema sa pagsunod. Sabi dito, sapagkat nalalaman natin na ang kautusan sa Espiritu, ngunit ako'y sa laman na ipinagbiling sa ilalim ng kasalanan. Kumbaga, tayo po ay lahat ay makasalanan. Hindi, aminin man natin o hindi, wala pong matuwid, wala kahit isa. Kahit sabihin natin, iniingatan natin ang sarili, sa pagsunod, sa pagiging isang matuwid, pa rin ito ang magiging kalagayan muna. Kinakailangan muna natin hanapin ang presensya ng Diyos sa ating buhay bago tayo gumawa ng mabuti. Kasi po, titingnan natin, kahit anong gawa natin makabutihan sa ating kapwa, sa ating sarili man, o sa ating Diyos, kapag hindi natin siya kasama sa paggawa nito,